mga proseso at kasanayan sa mapanuring pagsusuri ng impormasyon. Mapanuring araw, grade 10. Natukoy na ang mga kontemporanyong issue ay maaaring pangkapaligiran, pang-ekonomiya, pangkasarian, o may kaugnayan sa pagkamamamayan. Mahalagang matukoy ang uri ng issue sapagkat hindi pare-pareho ang sanhi, epekto at paraan ng pagtugon sa bawat suliranin. Sapagkat hindi nalulutas ang pagtaas ng presyo sa simpleng paalalang magtipid. At hindi rin nawawala ang diskriminasyon sa simpleng pagsasabing maging mabait. Tandaan din na may mga pangyayaring maaring maiugnay sa higit sa isang uri ng issue. Kaya sa pag-uuri, mahalagang suriin kung aling bahagi ng sitwasyon ang binibigyang diin sa pahayag. Balikan natin ang tungkol sa mga uri ng kontemporanyong issue sa aral ng nakaraan, gabay sa kasalukuyan. Tama ba to? Mapanuring isipan, i-activate. Tukuyin kung tama o mali ang bawat pahayag. Ang kawalan ng sapat, ligtas at pribadong palikuran para sa mga babaeng mag-aaral ay pangunahing isyung pangkapaligiran dahil hindi pantay ang akses sa isang ligtas na pasilidad. Mali. Ang kawalan ng sapat, ligtas at pribadong palikuran para sa mga babaeng mag-aaral ay pangunahing isyung pangkasarian dahil hindi pantay ang akses sa isang ligtas na pasilidad. Ang pagkalat ng maling impormasyon tuwing halalan ay may kaugnayan sa pagkamamamayan, sapagkat maaari nitong maimpluwensyahan ng paghusga at pakikilahok ng botante. Tama. Ang ordinansang nagbabawal sa pagtatapon ng basura sa ilog ay maaaring pag-aralan bilang isyung pangkapaligiran at hindi bilang usapin ng pagkamamamayan. Mali. Ang ordinansang nagbabawal sa pagtatapon ng basura sa ilog ay maaaring pag-aralan bilang isyung pangkapaligiran at maaari rin bilang usapin ng pagkamamamayan. Ang pagmimina ay maaaring suriin bilang isyung pangkapaligiran kung pinsala sa kalikasan ang focus, pang-ekonomiya kung kabuhayan at kita ang sinusuri, at pagkamamamayan kung pananagutan sa batas at pakikilahok ng komunidad ang binibigyang diin. Tama. Ang tamang pag-uuri ng kontemporanyong issue ay hindi paglalagay lamang ng isang label. Gabay ito sa pagpili ng datos, sektor at tugong dapat pagtuunan. Tama. Naging malinaw na ang uri ng kontemporanyong issue ay hindi simpleng label na idinidikit sa isang pangyayari. Sa halip, ito ay pananaw na tumutulong sa pagsusuri kung anong aspekto ng sitwasyon ang dapat pagtuunan. Maaring iisa ang pangyayari, ngunit iba-iba ang pananaw na maaaring gamitin sa pag-unawa rito. Halimbawa, ang pagtatapon ng basura sa ilog ay maaaring ituring na pangkapaligiran kung pinsala sa tubig, kalusugan at ekosistema ang sinusuri. Kaugnay ng pagkamamamayan kung usapin ng pagsunod sa ordinansa at pananagutan ng komunidad ang binibigyang diin. At pang-ekonomiya kung kabuhayan ng mangingisda o presyo ng isda ang focus. Kaya sa bawat pahayag, hindi sapat na itanong, ano ang iisang label nito? Mas mahalagang alamin, anong aspekto ng sitwasyon ang itinatampok sa pahayag. Kaya naman kapag malinaw ang pananaw, mas nagiging tiyak kung anong impormasyon ang kailangan, sinong sektor ang dapat pakinggan at anong tugon ang higit na nararapat. Ngunit may isa pang mahalagang paalala. Hindi sapat na matukoy kung anong aspekto ng issue ang sinusuri. Kailangan ding tiyakin kung tama, sapat at mapagkakatiwalaan ang impormasyong pinagbabatayan.
Sa panahon kasi ng mabilisang headline, edited screenshot, lumang larawang muling ibinabahagi at mga post na may kasamang pakishare agad, maaring maging mali ang pagsusuri kahit tama ang pananaw kung hindi naman wasto ang impormasyon. Kaya bago maniwala, magbahagi o bumuo ng pananaw, isang mahalagang tanong muna ang dapat sagutin. Paano malalaman kung mapagkakatiwalaan ang isang impormasyon? Kapani-paniwala o kaduda-duda? Tukuyin kung kapani-paniwala o kaduda-duda ang bawat sitwasyon. Isang viral post ang nagbabala tungkol sa isang malakas na lindol na umano'y magaganap sa loob ng ilang araw. May kalakip itong larawan at libo-libong shares, ngunit walang binanggit na ahensya o eksperto bilang pinagmulan ng impormasyon. Kaduda-duda. Isang online news article ang nag-ulat ng pagbaba ng bilang ng mga walang trabaho. May kalakip itong estadistika, petsa ng pag-aaral at pangalan ng ahensyang nagsagawa ng pananaliksik. Kapani-paniwala. Isang sikat na content creator ang nagbahagi ng produktong umano'y nagpapapayat sa loob lamang ng ilang araw. Marami itong positibong testimonya at milyon-milyong views, ngunit walang ipinakitang resulta ng pag-aaral o ekspertong sumusuporta rito. Kaduda-duda. Dalawang lehitimong sanggunian ang naglabas ng magkaibang datos tungkol sa iisang issue. Kapwa may kalakip na estadistika, paliwanag at opisyal na ulat na maaaring suriin ng publiko. Kaduda-duda. Isang viral na larawan ang nagpapakita ng isang lungsod na lubog sa baha. May kasamang caption, lokasyon at petsa at mabilis itong kumalat sa iba't ibang social media platforms. Kaduda-duda. Naging malinaw na hindi sapat ang dami ng shares, likes, views, larawan o kasikatan ng pinagmulan upang masabing kapani-paniwala ang isang impormasyon. At upang makaiwas sa maling paghusga at maling pagpapasya, mahalagang matutunan kung paano sinusuri ang impormasyon, lalo na ang pinagmulan o sangguniang pinagbabatayan nito. Layunin ng araling ito na maipaliwanag ang mga proseso sa pagsusuri ng kontemporanyong issue, matukoy ang pagkakaiba ng primarya at sekundaryang sanggunian, masuri ang katotohanan, opinyon, paghiling, hinuha, paglalahat at konklusyon, at makabuo ng sariling pananaw batay sa mapanuring pagsusuri ng impormasyon. Hindi lang pala ano ang sinasabi ang dapat suriin, kundi pati saan ito nanggaling. Dito pumapasok ang kahalagahan ng sanggunian sa pagtiyak kung ang impormasyon ay mapagkakatiwalaan o dapat pagdudahan. Primaryang sanggunian. Ito ay orihinal o direktang tala ng isang pangyayari na ginawa ng taong nakasaksi, nakaranas o may tuwirang kaugnayan dito. Ang mga halimbawa ay liham, tala-arawan, opisyal na dokumento, larawan, video, panayam sa saksi, ulat ng ahensya, orihinal na record ng isang pangyayari. Halimbawa ang aktwal na larawan ng baha na kinunan ng isang residente sa mismong araw ng pangyayari ay maaaring primaryang sanggunian. Gayunpaman, mahalaga pa ring suriin ang petsa, lugar, konteksto at katotohanan nito, sapagkat kahit ang isang saksi ay maaaring may mga detalyeng hindi matandaan o hindi nakita. Samantalang ang sekundaryang sanggunian ay paliwanag, pagsusuri, interpretasyon o paglalahad ng impormasyon
na nakabatay sa primaryang sanggunian o iba pang sanggunian. Kabilang dito ang aklat, komentaryo, artikulo, documentary analysis, encyclopedia, at ulat na isinulat matapos suriin ang mga naunang tala. Halimbawa, ang isang artikulong nagpapaliwanag sa epekto ng pagbaha gamit ang datos mula sa Pag-asa, lokal na pamahalaan at mga panayam ay isang sekundaryang sanggunian. Ang sekundaryang sanggunian ay hindi dapat maliitin sapagkat mahalaga pa rin ito sa pagbibigay ng mas malawak na konteksto at pagpapakahulugan. Ngunit hindi lahat ng sanggunian ay agad nakikilala batay lamang sa itsura nito. Halimbawa, ang aklat, dyaryo, magazine, comics, brochure, newsletter at gazette ay kabilang sa print media sapagkat ang mga ito ay nakalimbag at maaaring basahin o hawakan. Gayunpaman, hindi dahil dyaryo ang isang sanggunian ay otomatiko na itong primarya at hindi rin dahil aklat ito ay otomatiko na itong sekundarya. Ibig sabihin, hindi sapat na tingnan lamang ang papel o pabalat. Kailangang suriin kung paano ito ginawa, kailan ito ginawa, at para saan ito ginawa. Ang isang pahayagan halimbawa ay maaaring maging primaryang sanggunian kung sinusuri ang paraan ng pag-uulat noong mismong panahon ng pangyayari. Ngunit maaari rin naman itong maging sekundaryang sanggunian kung ito ay nagpapaliwanag gamit ang naunang datos, dokumento at mga ulat. Sa madaling salita, ang print media ay hindi otomatikong tumutukoy sa uri ng sanggunian. Isa lamang itong anyo o format ng sanggunian na kailangan pa ring suriin batay sa nilalaman, konteksto at layunin nito. Ibig sabihin, hindi sapat ang tanong na ano ang source. Mas mahalagang itanong sino ang gumawa nito, kailan ito ginawa, at ano ang layunin nito. Isa pa, hindi dahil nakalimbag ang isang material ay automatiko na itong tama o mapagkakatiwalaan. Sapagkat may mga artikulong masusing sinaliksik, ngunit may mga brochure ding ginawa upang manghikayat. May mga aklat na malinaw ang pagpapaliwanag, ngunit maaari ring luma na ang datos. May mga pahayagang nag-uulat ng mahalagang pangyayari, ngunit kailangan pa ring suriin kung sapat at mapanuri ang ebidensyang ginamit. Kaya bago paniwalaan, gamitin o ibahagi ang isang sanggunian, mahalagang suriin hindi lamang ang nilalaman nito, kundi pati ang pinagmulan, layunin at batayan ng impormasyon. Narito ang ilang gabay upang hindi basta-basta maligaw sa dami ng impormasyong nababasa. Una, sino ang gumawa ng sanggunian? Saksi ba siya? Opisyal na ahensya? Mamamahayag? Mananaliksik? O komentador? Ikalawa, kailan ito ginawa? Isinulat ba ito habang nagaganap ang pangyayari? Agad pagkatapos nito? O makalipas pa ang maraming taon? Ikatlo, ano ang layunin nito? Layunin ba nitong magulat, manghikayat, magbenta, magbigay komentaryo o magpaliwanag? Ikaapat, ano ang batayan ng impormasyon? May dokumento, panayam, datos, larawan o mapagkakatiwalaang ulat bang sumusuporta rito? Ikalima, may ibang sanggunian bang nagpapatibay rito? Mas tumitibay ang impormasyon kapag nagtutugma ang mahalagang detalye mula sa iba't ibang mapagkakatiwalaang sanggunian. Kaya bago maniwala, gamitin o ibahagi ang isang sanggunian, suriin muna ang pinagmulan, panahon, layunin, batayan at iba pang sangguniang sumusuporta rito. Primarya o second hand. Isulat ang P kung primarya at S kung sekundarya. Talumpati ng Pangulo. Primarya. Encyclopedia. Sekundarya. Tala-arawan. Primarya. Artikulo tungkol sa isang digmaan. Sekundarya.
Biography. Sekundarya. Larawang kuha sa mismong pangyayari. Primarya. Sulat. Primarya. Political cartoon. Primarya. Ulat ng saksi. Primarya. Aklat. Sekundarya. May pinanggagalingan ng bawat impormasyon. Ngunit hindi dito nagtatapos ang pagsusuri. Kapag natukoy na kung saan galing ang isang ulat, larawan o pahayag, mahalaga namang malaman kung paano ito gagamitin upang higit na maunawaan ang isang kontemporanyong issue. Sapagkat ang pag-aaral ng kontemporanyong issue ay hindi basta pagbabasa ng headline at agad na pagbibigay ng opinyon. May maayos itong proseso mula sa pagkilala sa issue hanggang sa pagbuo ng sariling pananaw. Kaya bago magbigay ng paninindigan, ayusin muna ang daloy ng pag-iisip. Alin ang unang hakbang at alin ang hindi dapat inuunahan. Ayos o sisa, ano ang tamang hakbang? Ayusin ang mga sumusunod na hakbang mula una hanggang huli. Ang una ay alamin kung totoo ang issue at saan ito nagsimula. Ikalawa, maghanap at maghambing ng ulat, datos at iba pang sanggunian. Ikatlo, suriin ang mga nakalap na impormasyon at iba't ibang pananaw. At ikaapat, bumuo ng sariling pananaw na may malinaw na batayan. Ito ang mga hakbang ng pagkilala, pananaliksik, pagsusuri, at sariling pananaw at paninindigan. Mga hakbang sa pagsusuri ng issue. Pagkilala. Ang pagkilala ang unang hakbang sa pagsusuri ng isang issue. Dito inaalam kung ang issue ay tunay na nangyayari, saan ito nagsimula, kailan at paano ito naganap at sino ang mga sangkot. Hindi sapat ang sabihing marami namang nag-share. Ang dami ng nag-share ay hindi automatikong patunay na totoo ang isang impormasyon. Kailangang tingnan ang pinagmulan, petsa, lugar, may akda at ebidensyang sumusuporta rito. Pananaliksik. Ang pananaliksik ay pangangalap at paghahambing ng impormasyon upang mas maunawaan ang isang issue. Dito inaalam ang saklaw, sanhi, epekto at mga taong naaapektuhan. Mahalagang gumamit ng iba't ibang sanggunian tulad ng opisyal na ulat, datos, panayam, larawan, artikulo at dokumento. Ang isang source ay maaaring magbigay ng clue, ngunit mas malinaw ang larawan kapag naghahambing ng maraming mapagkakatiwalaang sanggunian. Pagsusuri. Sa pagsusuri, tinitingnan ang kahulugan at kaugnayan ng issue sa mas malawak na lipunan. Sinusuri kung alin ang katotohanan, opinyon, hinuha o pahayag na may pagkiling. Dito rin isinasaalang-alang ang iba't ibang pananaw. Halimbawa, ang isang proyekto ay maaaring magbigay ng trabaho, ngunit maaari rin itong makaapekto sa kalikasan, kabuhayan o tirahan ng mga residente. Hindi kailangang pare-pareho ang pananaw ng lahat. Ang mahalaga ay maunawaan kung bakit nagkakaiba ang kanilang pagtingin at kung anong ebidensya ang ginagamit nila. Sariling pananaw at paninindigan. Matapos kilalanin ang issue, magsaliksik at suriin ang impormasyon, saka bumubuo ng sariling pananaw at paninindigan. Hindi ito basta, ito ang gusto ko, o ito ang sabi ng paborito kong influencer. Ang sariling pananaw ay dapat may batayan sa impormasyon, ebidensya at maingat na pagsusuri. Sapagkat ang responsableng mamamayan ay hindi lamang may opinyon. Mayroon siyang opinyong may dahilan, may ebidensya at may pananagutan. Kaya kapag tama ang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang, mas malinaw ang magiging pag-unawa sa issue. Hindi pwedeng diretsyong opinyon agad kung hindi pa tiyak ang impormasyon at hindi pa nasusuri ang mga ebidensya. Pero may isa pang hamon. Hindi lahat ng nababasa ay pare-pareho ang laman at bigat.
May mga pahayag na may patunay, may personal na pagtingin, may pagkiling at may mga ideyang kailangan pang siyasatin. Kaya habang nagsusuri ng ulat, post, larawan at pahayag, mahalagang matukoy, katotohanan ba ito, opinyon, pagkiling, hinuha, paglalahat o konklusyon. Upang hindi basta madala sa unang nabasa o narinig, kilalanin naman ang iba't ibang uri ng pahayag na madalas makita sa pagtalakay ng mga kontemporanyong issue. Iisang pangyayari, iba-ibang pahayag. Ayon sa tala ng paaralan, sarado ang pangunahing kalsada matapos ang 2 araw na tuloy-tuloy na malakas na ulan. Dahil sa mataas na tubig sa paligid, maraming mag-aaral ang nahirapang bumiyahe papunta sa paaralan. Basahin ang bawat pahayag, tukuyin kung ito ay may mapapatunayang datos, personal na pagtingin, isang panig lamang, maingat na palagay, sobrang lawak na pahayag o pasyang may batayan. Ayon sa tala ng paaralan, sarado ang pangunahing kalsada. Ito ay katotohanan. Napakawalang kwenta ng paghahanda para sa baha. Opinyon. Kasalanan lamang ng barangay ang pagbaha, wala nang ibang sanhi. Pagkiling o bias. Maaring nahirapan ng ilang mag-aaral na pumasok dahil sarado ang pangunahing kalsada. Hinuha. Kapag bumabaha, pabaya na agad ang lahat ng residente. Paglalahat. Batay sa malakas na ulan, saradong kalsada at mga ulat ng baha, kailangang suriin ang daluyan ng tubig at paghahanda sa sakuna. Konklusyon. Mga uri ng pahayag. Katotohanan. Ang katotohanan ay pahayag na maaaring beripikahin gamit ang datos, dokumento, obserbasyon o mapagkakatiwalaang ulat. Hindi lahat ng mukhang factual ay otomatikong totoo. Kailangan pa ring suriin ang ebidensya at pinagmulan nito. Opinyon. Ang opinyon ay pananaw, palagay, impresyon o paghusga ng isang tao. Maaari itong may batayan, ngunit hindi ito otomatikong katumbas ng katotohanan. Mahalaga ang opinyon sa talakayan, ngunit kailangang malinaw kung saan nagtatapos ang ebidensya at nagsisimula ang personal na pagtingin. Pagkiling o bias. Ang pagkiling ay hindi balanseng pagtingin sa isang issue. Maaari itong makita kapag isang panig lamang ang binibigyang diin, kapag may mahalagang impormasyong iniiwasang banggitin, o kapag puro positibo o puro negatibo ang paglalarawan. Ang source na may bias ay hindi agad itinatapon, ngunit kailangan itong basahin ng mas maingat at ihambing sa ibang sanggunian. Hinuha. Ang hinuha ay maingat na palagay batay sa mga pahiwatig, kaalaman at ebidensyang nakalap. Hindi ito basta hula-hula. Halimbawa, kung may mataas na tubig, saradong kalsada at ulat ng malakas na ulan, maaaring mahinuha na nahirapan ng ilang residente sa pagbiyahe at pagpasok sa paaralan. Paglalahat. Ang paglalahat ay pagbubuo ng malawak na pahayag batay sa paulit-ulit na datos, obserbasyon o pattern. Hindi sapat ang isang larawan, isang komento o isang karanasan lamang upang makagawa ng matibay na paglalahat. Kailangan ng sapat at mapagkakatiwalaang ebidensya. Konklusyon. Ang konklusyon ay pasyang nabubuo matapos suriin ang mahalagang impormasyon at ebidensya. Hindi ito ang unang komentong naisip habang nag-scroll. Ang mabuting konklusyon ay malinaw, lohikal at nakaugat sa napatunayang impormasyon. Kilala mo ba to? Mga konseptong hindi dapat i-scroll lang. Tukuyin ang konseptong inilalarawan sa bawat bilang. Uri ng medyang nakalimbag na kinabibilangan ng dyaryo, magazine, aklat, brochure at newsletter. Print media. Orihinal na tala, dokumento o ebidensyang ginawa ng taong direktang nakasaksi, nakaranas o sangkot sa pangyayari. Primaryang sanggunian. Paliwanag, buod o interpretasyong batay sa mga naunang dokumento,
tala, datos o ulat. Sekundaryang sanggunian. Pahayag na maaaring mapatunayan o maberipika sa pamagitan ng datos, dokumento, obserbasyon o mapagkakatiwalaang ulat. Katotohanan. Pahayag na nagpapakita ng personal na pananaw sa loobin, palagay o paghusga ng isang tao. Opinyon. Hindi balanseng paglalahad na nagbibigay diin lamang sa isang panig habang isinasantabi ang iba pang mahalagang pananaw o impormasyon. Pagkiling o bias. Maingat na palagay na nabubuo mula sa mga pahiwatig, datos at iba pang ebidensya. Hinuha o inference. Malawak na pahayag na nabubuo batay sa paulit-ulit na obserbasyon, sapat na datos o nakikitang padron. Paglalahat o generalization. Pasyang nabubuo matapos suriin at timbangin ang mahalagang impormasyon at ebidensya. Konklusyon. Unang hakbang sa pagsusuri ng issue upang matukoy kung ito ay totoo at malaman ang pinagmulan nito. Pagkilala. Suri Squad Challenge. Bawat pangkat ay pipili ng isang paraan ng presentasyon upang ipakita kung paano susuriin ang isang viral na screenshot ng balita, post o impormasyong kumakalat online na walang malinaw na source. Isang click, may epekto. May kumalat na screenshot sa group chat na nagsasabing may scholarship assistance para sa mga mag-aaral. Mag-register agad sa link na ito at i-share sa iba bago magsara ang form mamayang gabi. May ilang agad naniwala at gustong mag-register kaagad. Ngunit may ilan ding nagsuri muna kung ang mensahe ay mula sa opisyal na tanggapan o may malinaw na anunsyo mula sa paaralan. Nang kanilang alamin, natuklasan nilang wala itong malinaw na source at hindi mapatunayan kung lehitimo ang link. Pamprosesong tanong, kung ikaw ang makakatanggap nito, magkiklik ka ba agad sa link? Bakit? Bakit mahalagang suriin muna ang pinagmulan ng mga online form o registration links? Paano mo mapoprotektahan ng sarili at ang iba sa ganitong uri ng impormasyon? Bakit hindi sapat na maraming tao ang nag-share para sabihing totoo ang isang anunsyo? Source Smart. Gumawa ng concept map sa iyong kwaderno batay sa mahalagang konseptong tinalakay. One click, think quick. Piliin ang letra ng tamang sagot. Habang bumabaha, nakakuha si Mara ng larawan ng saradong kalsada sa kanilang barangay. Makikita sa larawan ng petsa at lokasyon at si Mara mismo ang nasa lugar ng kuhanin ito. Ano ang pinakamainam na pag-uuri sa larawang ito? Primaryang sanggunian. May natanggap na impormasyon ng isang pangkat tungkol sa isang proyektong maaaring makaapekto sa ilog. Nais nilang bumuo ng pananaw na may sapat na batayan. Alin ang wastong pagkakasunod-sunod ng proseso? Pagkilala, pananaliksik, pagsusuri, paninindigan. Naglabas ang barangay ng ulat tungkol sa mga pamilyang inilikas dahil sa baha. Alin sa sumusunod ang may tuturing na katotohanan at hindi lamang opinyon? Ayon sa tala ng barangay, 32 pamilya ang inilikas. Nakakita si Lira ng lumang artikulo sa pahayagan tungkol sa isang protesta. Inisip niyang automatiko na itong primaryang sanggunian dahil nakalimbag ito. Ano ang pinakamainam na koreksyon sa iniisip ni Lira? Mali siya dahil ang print media ay anyo lamang. Kailangang suriin ang nilalaman at konteksto. Bago ibahagi ang isang viral post tungkol sa sunog, nagpasya si Marco na tingnan muna ang pinagmulan ng larawan, petsa ng post at kung may ulat mula sa opisyal na ahensya. Anong kasanayan ang ipinakita ni Marco? Maingat na pagsusuri ng sanggunian. Sa bawat sangguniang binabasa, may pananagutang kasama. Huwag gawing sandata ang impormasyon para manaig sa usapan. Gawin itong liwanag sa pag-unawa, gabay sa patas na paghusga
at daan upang ang kaalaman ay maging kabutihan sa kapwa.